Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 22 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 23. Ang magkapatid na makasalanan. Ezekiel chapter, pakisabayan ako ng basa guys, para tayo dito matuto. Pasensya na talaga sa camera ko, talagang wala baka sa linggo ko pa siya maipagawa. Okay guys, sabayan niyo ako ng basa. Ezekiel chapter 23 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, may magkapatid na babae. Verse 3, sa kanilang kabataan sila'y naging mahalay sa Ehipto. Doon ay hinayaan nilang paglaruan ng masisilang bahagi ng kanilang katawan. Verse 4, Ohola ang pangalan ng matanda at Oholiba naman ang bata. Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami. Ang Ohola ay ang Samaria at ang Jerusalem ay ang Oholiba. Verse 5, si Ohola ay nagpakasama. Samantalang nasa aking pagkukupkup, nakiapid siya sa mga taga-Assyria. Verse 6, mga mandirigmang nakasuot ng kulay ubi, mga gobernador sa mga punong kawal na puro mga gwapo, at sa mga pinunong mga ngabayo. Verse 7, nakipagtalik siya sa mga piling tauhan ng Assyria at nakiisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Verse 8, patuloy siyang nagpakasama noong kabataan niya sa Ehipto, siya sumiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang simsimin ang kanyang bango at ibuhos sa kanya ang kanilang matinding pagnanasa. Verse 9, kaya pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig. Verse 10, at siya ginahasa nito, pinatay siya sa tabak pati ang kanyang mga anak. At siya ay naging usap-usapan ng mga kababaihan, ang parusa ay pinaranas na sa kanya. Verse 11, nakita ito ni Oholiba, naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid. Verse 12, na humaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit. Verse 13, at nakita kung siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Verse 14, ngunit hindi pa siya nakontento roon, nakakita siya ng larawan ng mga lalaki na kaukit sa pader. Ito'y larawan ng mga pinuno ng Babylonia na nagkaguhit ng matingkad na pula. Verse 15, ang mga ito'y may magagandang pamikis, magaganda rin ang magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sila ay mga pinuno at mga taga-Babylonyang naninirahan sa Caldea. Verse 16, nang makita niya ang mga ito, na humaling siya, kaya pinasabihan niya ang mga iyon. Verse 17, at pinuntahan siya ng mga taga-Babylonia, sinipingan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niyang magpakasaya sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Verse 18, nang makita ko ang hayagan niyang nagpagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya ay aking tinalikuran. Verse 19, nagpatuloy siya sa pakikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Verse 20, doon na humaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno, at kung magbubuhos ng binhi ay parang kabayo. Verse 21, ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa pakikipaapid sa Ehipto. Sobrang init talaga dito guys sa kwarto ko. Pawis na tayo. Okay, verse 21, pasensyahan na talaga. Ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto, hinayaan mong simsimin ang iyong bango at himasimasin ang iyong mga dibdib, ang hatol ng Diyos sa nakababatang kapatid. Verse 22, kaya nga Oholiba, Ezekiel chapter 23 verse 22. Kaya nga Oholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo, ipapalusob kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Verse 23, darating ang mga taga-Babylonia, Caldea, Picod, Soakoa, at lahat ng taga-Assyria, ang makikisig na kabintaan, gobernador, punong kawal, pinuno, at mandirigma na pawang kabayuhan. Verse 24, ikaw ay sasalakayin nilang sakay ng mga karwahe at kariton, magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may
pananggalang sa braso at panay naka-helmet. Ipaubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo. Hahayaan kung gagawin nila sa iyo ang gusto nila. Verse 25, ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit, tatagpasin nila ang iyong ilong at tainga at ang iyong mga anak ay ihahagi sa apoy. Verse 26, hubaran nila kayo ng kasuotan at alahas. Verse 27, sa ganyang paraan ko puputulin ang iyong mahalay na pamumuhay mula pa ng ikay nasa Ehipto, sa gayon hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Verse 28, ito ang sinasabi ni Yahweh, ipaubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Verse 29, ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan, sasamsamin nila ang lahat ng iyong ari-arian, pati iyong kasuotan, iiwan kanilang hubot-hubad, nagpakasama ka. Verse 30, nakiapid ka sa mga bansa at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Verse 31, pinarisan mo ang iyong kapatid, kaya naman ipalalasap ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Verse 32, ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh, ang iinuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim, ikaw ay pagtatawanan at tutuyain. Pagkat umaapaw ang laman nito. Verse 33, malalasing ka at matitigib ng kalungkutan sapagkat ang saro ng Samaria na kapatid mo ay saro ng pagkatakot at pagkawasak. Verse 34, iyong uubusin ang laman ng saro, pagkatapos babasagin mo ito at susugatan ang iyong dibdib. Ezekiel chapter 23 verse 35. Kaya nga ipinapasabi ni Yahweh, dahil sa iyong paglimot at pagtalikod sa akin, pagdurusahan mo ang iyong pakikiapid at mahalay na pamumuhay, ang parusa ni Yahweh sa magkapatid. Ezekiel chapter 23 verse 36. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, hatulan mo na ba sina Ohola at Oholiba? Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Verse 37, sila'y naging mamamatay tao at mapangalon niya. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Verse 38, bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Verse 39, sinalaola nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Verse 40, paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malalayong dako, nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon, naglinis sila, nagkulay ng mata at naglagay ng mga hiyas. Makukulayan ba yung mata, guys? Baka ang tag dito? Baka lens. 41, nagpagawa pa sila ng isang magarang pahingahan at ng isang misang ubod ng ganda at doon inilagay ang kamanyang at langis na ibinigay ko sa kanila. Verse 42, napapaligiran sila ng mga taong nagkakaingay sa tuwa. Naroon din ang mga karaniwang tao mula sa ilang. Ang mga babae sinuotan nila ng pulseras at pinutungan ng magagandang korona. Ezekiel chapter 23 verse 43, nasabi ko sa aking sarili, ang babaeng iyon ay tumanda na sa pakikiapid, gayon pa man marami pa rin nakikipagtalik sa kanya. Verse 44, sapagkat ang paglapit sa kanya ay tulad ng paglapit ng isang lalaki sa isang babaeng mahalay, ganoon sila lumalapit kina Ohola at Oholiba para isagawa ang kanilang kahalayan. Verse 45, ngunit hahatulan sila ng mga taong matuwid dahil sa kanilang pangangalo niya at pagpatay, sapagkat mapakiapid sila at ang mga kamay nila ay tigmak ng dugo. Verse 46, kaya nga ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ipapalusog na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan. Verse 47, sila'y babatuhin ng malaking hukbong yaon at gagamitan ng tabak, papatayin sila pati kanilang mga anak at susunugin ang kanilang mga tirahan. Verse 48, sa ganitong paraan ko wawakasan ang kahalayan sa lupaing iyon upang magsilbing babala sa mga kababaihan at nang walang sumunod sa kanilang hakbang. Verse 49, Ezekiel chapter 23 verse 49, pagbabayaran ninyong magkapatid
ang inyong kahalayan at daranasin ang bigat ng parusa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Guys, bukas na itong chapter 24, ang talinghaga ng kumukulong palayo. Okay. Parang ang kasalanan talaga ng araw, puro pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, yun ang madalas ditong binabanggit sa Biblia. Okay guys, bye itim talaga yung yun yung sinasabi ko sa inyo guys, yung black na yung nasa kabilang corner. Kaya pagtisan nyo na lang muna yung camera. Sa Sunday pa natin yan maaayos. Bye everyone, God bless.